Tiniyak naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na handa ito sa pagtugon sa epekto ng kalamidad. Ayon sa NGCP, unti-unti nang ina-upgrade ang kanilang transmission facilities upang makatugon sa matinding kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Si George Bandola sa detalye. Pagtitiyak ng National Grid Corporation of the Philippines, handa ang Metro Manila sakaling magkaroon ng matinding kalamidad. Sa kabila ito ng iisang transmission line lamang ang dumadaloy sa Metro Manila. Minsan talaga nagkakasabay yung mga aberya and nagkakaroon ng interruption. But as a testament naman to the strength of the grid, panandalian yan. We're not suffering daily brownouts that we can't solve in the short term. Kasi with a few hours, maybe within the day, normally, nare-resolve yan. So ganun siya ganun ka-stable ang grid, but of course, our aim is really to make it even more stable na maski yung a couple of hours na interruption, hindi natin mararamdaman. 53% ng Luzon grid ay napupunta sa Metro Manila. Halos 40% ng kabuoang load sa buong bansa ay dito lamang napupunta. Kung anuman, may mitigating measures ang NGCP para hindi makaranas ng brownout ang NCR. Yung situation ng Metro Manila is really vulnerable siya. Okay. Although dito, meron naman tayong N-1 up to date, up to now, meron pa rin N-1 continuous supervision. Ang ibig sabihin nun, pag itong isang circuit na to ang na-out, itong remaining segment ay kakayanin. Pero yun ay para secure ang operation, hindi rin natin maibababad na heavily loaded yung remaining segments. Pero hindi lang sa Metro Manila naghahanda ang NGCP. Ibang mga transmission facilities nito ay unti-unti nang ina-upgrade para makatugon sa mga matitinding kalamidad mula sa bagyo, lindol at iba pa. Kailangan namin lakihan yung capacity ng mga transformers natin. So yun yung pag-prepare ng transmission facility for the load growth. Pero at the same time, yung pag-increase ng load would require new generation addition for the grid. And yung requirement naman sa pasok ng generation, depende kung saan location siya pupunta. Yung Yolanda that happened last year, we had to adjust our plans Yes. to incorporate what was destroyed. Kasi halos buong Visayas, no? Yes. That was unprecedented damage, 2,000 plus structures. So certainly nag-iba yung project, at least yung the priority of the projects nag-iba, nag-shift. Ang pagkakaroon ng maayos at makabagong transmission facilities ang target ng NGCP sa ilalim ng Transmission Development Plan. Ano ang Transmission Development Plan? Abangan ang balitang yan dito pa rin sa inyong Telebisyon ng Bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.